Paano ba masusustain or mapapanatili ang mainit na pagmamahala ng mag-asawa? Ayan! Welcome back sa Crazy at 50s. Yan po ang mainit na talakayan natin ngayong araw na ito. Walang iba kundi mga topics or tips pala sa lahat ng mga mag-asawa or mag-partner na 50s na at talagang gusto nila na maging mas masaya pa sila at mas mainit pa ang kanilang pagmamahal sa bawat araw na dumadaan. Ayan. So ito po ang ating mga tips para sa ating mas magandang samahan bilang mag-asawa or mag-partner. Ayan. So, welcome back po sa ating channel. So, minsan, ang mag-asawa ay dumadaan sa lahat ng pagsubok. Hindi natin yan maiiwasan. Dahil ang buhay ay, sabi nga ni Sir Ernie Baron, ay weather lang. Yan. At sinasabi rin naman sa Ecclesiastes 3:1, diba? Sabi doon, in everything there is an appointed time under the heavens. So, ang mag-asawa ay dumadaan sa saya, mga pagsubok, saya ulit, pagsubok, at marami pang mga iba't ibang mga nangyayari habang tayo ay dumadaan sa ating buhay bilang mag-asawa mula pa lang tayo ay bata pa. Lalo na ngayong 50 na. Ayan. So, napakaganda ng topic natin, ano? So, syempre pa, kahit na tayo ay 50s na, kailangan pa rin natin ng, ayan, kilig, saya, at mga love life. Ayan. So, love life, mga love life, hindi pala, isa lang palang dapat na love life natin. Ayan. At minsan pa nga, kapag 50s, dun ka nag-iisip ng para mas maging mas masaya pa. Ayan. Ano ba yung mga creative ways para maging mas masaya pa ang pagsasama bilang mag-asawa or mag-partner? Ayan. So, today, pag-uusapan natin ang napakalagang tanong. Uulitin ko po paano nga ba masusustain ang pagmamahala ng mag-asawa o ng mag-partner na nasa edad 50s na. Ayan. Makinig ka mabuti. Kung ready na kayo, let's dive in. Ayan. So, number 1 sa ating part na ito ay accepting the new season. So, pagtanggap na ito na, 50 na tayo. Tanggapin na natin yan. Wala na tayong magagawa dyan. At syempre pa, 50 na tayo, kailangan natin magpasalamat dahil dumating tayo sa ganitong edad. Ayan. Kasi yung iba nga, hindi pa nakakarating ng 50, 40 pa lang, wala na. Ayan. Pero, thank God for this blessing na 50 na tayo. And then, what's still in store for us? Yan ang tanong natin, di ba? Yan ang tanong natin. Ano ba yung nakalaan pa para sa atin? Sa ating sarili at sa ating partner. Yan, okay. So, sa edad na 50 kasi, iba na ang katawan natin, ang lifestyle natin, ayan, ang priorities, at minsan, pati mga ugali, nagbabago na rin, di ba? Sa pagdaan ng panahon, yung dating sweet, ngayon masungit na. Kasi bakit? Tas 50 na, may mga dumadaan na sa menopause or sa andropause. Ayan. So, hindi natin yan talaga mapipigil o maiiwasan. Pero, meron tayong pwedeng gawin para mas maging productive at creative tayo kahit na tayo 50 na. Ayan. Okay. So, tandaan na ang pagmamahal ay nag-i-evolve. Anumang age yan, di ba? 20, 30, 40, lalo na pag 50s. At kahit na raw 60 o 70, nandyan pa rin yung pagmamahal. Or pagmamahal na dapat ay pinapayabong pa hanggang bago tayo, di ba? Matulog syempre, sa hindi naman natin nais na mangyari, pero talagang mangyari lang talaga. Okay. So, ano-ano kaya yung dapat natin pala tandaan? Ito ay dapat na malaman natin o ma-consider natin na dahil 50 na tayo, madami tayong dapat na i-sustain sa sarili muna natin para ma-sustain din natin yung ating partner. Okay. So, nandyan yung nagkakasakit tayo. Siyempre, may maintenance. Tapos may madumang mood swings. Ayan. At syempre pa, mas mabilis tayong mapagod ngayon dahil 50 na. Diba? Tama ba? At syempre, ayun nga, meron na tayong memory gap. Ayan. So, ayaw man natin yung lahat. Pero, tanggapin. Ayan, number 1, accepting all those realities. Ayan. So, kailangan natin tanggapin. At
syempre, tandaan din natin na lahat tayo may kanya-kanyang weakness o kahinaan. Although marami tayong strengths, pero may kanya-kanya tayong weakness o kahinaan. At syempre dito sa bagong chapter ng buhay natin na ito, may pwedeng maging mas maganda kung pareho kayong handang mag-accept ng lahat ng pwedeng gawin. Ayan, di ba? Saya-saya naman ito. Usapan na to. Okay, so ito na. Sa second part naman ay kailangan ng magandang communication. Ayan, communication na kalma lang. Ayan. At syempre, dahil 50 na tayo, hindi na uso yung sigawan at hindi na rin uso yung, yung pataasan ng ere, ganyan. So, kailangan mas malumanay na tayo sa usapan kasi para maiwasan yung heart attack, stroke, diba? Kasi mas mahirap maggamot. Buti sana kung pag alam mo yun, kung nangyari yan diretso na, hindi mahihirapan pa ang both ikaw na stroke or na heart attack at ganoon din yung mag-aalaga, diba? So, kailangan kalma lang, malumanay lang yan. Okay. So, dito, kailangan sabihin natin yung nararamdaman natin sa kanya. Ano ba yung, alam mo yun, kailangan mo wag ilihim kung ano yung nasa damdamin mo. O, diba? Wag ilihim kung ano man yung nararamdaman mo. Ayun. Pero syempre, habang sinasabi mo ang lahat ng yan, meron tayong respeto, pagmamahal at paggalang na naaabot mo yung puso niya, nalalaman niya ng maayos mula sa'yo, ng, alam mo, na hindi siya nasasaktan. Kasi ang inaabot mo yung puso niya para malaman niya na ang gusto mo ito kasi gusto mo pa na magtagal kayo, diba? Gusto mo pa na yung samahan nyo ay mas yumabong pa or mas gumanda pa lalo. Yan, okay. So, yan. Tapos, pwede pang halimbawa, diba, may nakita kang sa palabas, diba, parang may joke na nakakatawa. Tawawa kayong dalawa. Tawa lang. Huwag niyong pigilin yung inyong mga emosyon. Masaya yan? Sige, itawa mo. Yan. Kaya lang talaga. Pag may nakita kang nadapa, ay, di naman ganun grabe, diba? Ay, diba? Kasi tayo rin naman, diba, nadadapat. Ayan. So, hindi na kailangan din yung madrama, iyakan, ganyan, at basta hindi na kailangan yung mga ganung bagay. Kaya dapat mas unawain natin ang ating partner ng mas higit pa. Ayan. So, kailangan wag tayong hulaan din kung ano yung nasa isip. Tanungin mo. Diretso na. Wala nang hula-hulaan or pakiramdaman. Tanungin mo, ikaw ba kumain ka na? Gusto mo ba kumain? Ano bang gusto mong ulam? Ano bang gusto mong pagkain? Tapos sa partner naman na lalaki, honey, gusto mo ba na lumabas tayo, mag-date naman tayo. Siyempre, mga babae, kinikilig pa rin yan. Gumawa ka pa rin ng effort, di ba? Husband o partner na lalaki. Ganun talaga, kasi yung mga lalaki kayo, kasi ang mga babae, effort na yan sa bahay. Gagawin niya ng lahat para sa'yo. Maglilinis, magluluto, maglalaba, mag-aalaga pa ng mga apo, kung may mga apo na kayo. Or, siyempre, may mga anak pang naiwan. So, ang babae, multitask yan. Ikaw naman, mister, dahil alam naman namin na napapagod kayo sa trabaho. So, ganun din. Gawin nyo rin yung pakikiramdam na ano kaya yung kailangan. Ay, baka pagod na ito. Diba? Tanungin mo siya. At syempre, yung mild na pag-touch ba na, nandito na ako, kamusta kayo, nandito lang ako. Maganda yun kasi nararamdaman niya na importante siya ng mga babae. Okay? Alright, so ito. So yun na nga, huwag mong hulaan ang isang bagay na nangyayari. Kung hindi, huwag mahiya daw na magtanong. Yan, sabi ni Miss Susan Roses, huwag mahihiyang magtanong. Kamusta ka? Ano nangyari sa maghapon? May problema ba tayo? Ayan, lahat yan. Kasi pag 50s na, mas marami tayong mga bagay na kailangan i-consider para sa ating relasyon. Ayan. Okay. Tsaka sa 50s na, hindi na yung katawan yung priority natin palagi. Kumbaga, hindi lang ikaw ang kailangan yung priority din. Oo, may self-love na tinatawag, pero sa self-love, kapag alam mo naman na okay naman ikaw, i-sustain mo din yung partner mo. Kailangan mo alamin din, ikaw may supplements ka, siya ba, may maintenance pa siya. So, alamin mo, may maintenance ka pa ba? May ano ka pa ba? May kailangan ba tayong bilhin?
Tapos, syempre, manguna tayo sa pagbili ng mga vitamins, supplements, at ipaalala natin sa kanila na i-take nila yun. Ako, ganyan ako. Kahit pa ulit-ulit ako talagang pinapaalala ko. Nakukulitan na talaga sila yung mga anak ko at saka yung partner ko, asawa ko. Ayan. Kung simpleng, halimbawa, sabay kayong manood ng TV, ayan, sabay magkape, ayan, sabay maglakan. Ako, guilty po ako dito kasi sobrang busy ko sa pag-e-edit ng video. Hindi ko na talaga naasikaso. Pero syempre, gagawin ko pa rin at sisikapin ko pa rin. Ayan, sabay matulog at sabay din kung halimbawa meron kayong i-grocery o mamamalengke kayo, sabay kayong mamalengke. Kasi sa 50s na, di ba, parang ang nangyayari na madami ngayon na emptiness na sila. So, kayo na lang talagang dalawa. So, walang ibang magkakampi. Kayo lang dalawa talaga. Magkaaway, magkakampi. Kayo na talaga. So, kailangan yung tanggapin yan. Ayan, ano pa? So, may mga bagay kasi na, alam mo yun, nagpapalalim pa ng pagmamahal. Ano yung mga nagpapalalim pa ng pagmamahal? Siyempre, nandiyan siya yung hindi naman kailangan bongga, hindi kailangan magastos, hindi kailangan yung mga talagang, alam mo yung mga sophisticated yung mga bagay. Ang kailangan lang dito ay yung talagang totoo na may effort. As in, may effort. Diba? Alam nyo na yung may effort. Halimbawa, honey, ginawa ko na yung ganito ha. Kumbaga parang gumawa ka natin ng pagkakataon, ipakita sa kanya na handa ka pa rin gawin ang lahat para sa kanya. Yes naman, makikinig na dyan yung mga ano. Sana lahat ganun, no? Okay, so ganun din, kailangan din natin minsan na mag-flirt pa sa ating partner or sa asawa natin, di ba? Mag-flirt, ibig sabihin, gumawa tayo ng mga pagkakataon na kung saan mararamdaman na niya o mararamdaman pa rin niya na makisig pa siya, meron pa siyang, kumbaga sa mga babae, may asim pa, diba? Mga babae, sana may asim pa. Tsaka yun nga, hindi nakakalimutan. Ito kasi yung maraming couples sa ngayon. Sa survey kasi, maraming couples ang parang housemate na lang sila, roommate na lang sila. Ayun, pero talagang totoo naman nangyayari, diba? Kasi para bang sobrang busy, sobrang pagod na, tulog na, diba? Pero kailangan pala, meron tayong mag-spark pa ng ating mga moments bilang mag-partner or mag-couple. Kaya, minsan, kapag 50s daw, wala nang kilig. Siyempre, meron pa rin. At nasa sa isa, kung paano niya gagawin yung pagkilig sa kanyang partner. Maraming paraan, no? Sa dami ngayon ng information sa online, sa internet. Yan. Huwag tayong mahiyang mag-research at magtanong-tanong din. So, itong program natin ito, or itong channel na to, ay nagbibigay ng mga tips. Paano pa, di ba, ang mga pwedeng gawin, at ano pa ang mga pwedeng gawin now that we are 50s, or now that we are crazy at our 50s. Ayan. Okay, so, yun lang po. Teka lang, bago po ang lahat, please like, share, and subscribe naman po dito sa ating channel. Para naman po may, alam nyo, tulong naman po ninyo para sa ating channel na mag-grow. Ayan, so, thank you. Okay, so continue natin. So, yun nga, yung kapag kinikilig tayo, it keeps the relationship young. Kahit pa paano, di ba? May edad ka na, pero feeling young ka. At kapag feeling young ka, nag-radiate yan sa mukha mo, sa system mo, sa buong aura mo. Yan. O di ba, pag nakita ng iba, halimbawa, katrabaho ng asawa natin, di ba? Uy, parang gumaganda yung skin mo, or gumaganda yung aura mo, parang mukhang masaya ka. Di ba? Nakaka-proud na. Bakit nangyayari yun? Dahil sa'yo. Di ba? Dahil sa'yo bilang partner, bilang asawa, ikaw yun. Ikaw yung nag-aalaga kasi sa kanya. Mahirap kapag may iba pang nag-aalaga. No? Ay, nako, ibang usapan yun. Okay. So, ayan, yan. Dito, ito maganda to. Halimbawa, di ba malayo siya, nasa trabaho, ikaw naman nasa bahay. Alin man sa inyong dalawa, sino man sa inyong dalawa, halimbawa nasa trabaho si babae, si lalaki naman nasa bahay. Ano ba naman mag-text, diba? Mag-text man lang ng something na nakakakilig man. Hindi yung, bumili ka ng gamot ko, diba? Bumili ka ng ganito. Huwag naman ganun, diba? Kahit paano, lambingan naman natin yung ating messages. Ayan, like for example, miss na kita, hindi tayo nakapag-usap kagabi ng maayos. Sige, mamaya, usap tayo, kwentuhan tayo, kape tayo, ganyan, mga ganyan.
magpadala ng simpleng heart emoji. O, diba? Yung mga ganyan. O kaya naman tawagin mo yung iyong partner na tawagan ninyo like love, honey. Ano pa ba yung mga tawagan mo? Hindi ko na alam eh. Or kahit be, or diba, ano yung babe, ganyan. Ewan ko, ano ba yung iba? Darling, ganyan. Bahala na kayo kung ano man iyon, ipagpatuloy nyo. Kasi nakakatuwa yun. Diba yung mga bata? Ang tawag mo sa mga anak mo, anak. Pag tinawag mo sila sa pangalan, iba na yung kahulugan sa kanila. Ibig sabihin nung galit ka, diba? Ewan ko kung kayo po ba ay nararanasan niyo yung ganyan. Pero halimbawa sa asawa mo, ganun din. Pag tinawag ka niya sa pangalan mo, nako, lagot ka na. Ayan. Tsaka yun, no, yung parang konting yakap, konting kurot, sabi-sabi. Konti lang, hindi yung matinding kurot, ha. At tsaka yun, mag-holding hands kayo. Halimbawa, natutulog kayo, mag-holding hands kayo habang natutulog. Diba? Sit kayo. Sana all. At yun, yung mga babae dyan, kailangan na maging look younger pa rin tayo. At stay, alam mo yun, kahit na nagkakaedad, kahit medyo nagcha-chubby-chubby na tayo, maayos pa rin tayo. Kailangan iayos natin yung ating aura pa rin. To be presented. To be well presented to your partner and your husband. So, kahit pa paano, kahit hindi naman tayo na sexy na talaga, balingkinita. Let's stay, alam mo, maging look sexy pa rin. Kahit pa paano. Ayan. At syempre pa, ayan, mabuboost din ito yung confidence natin na kailangan. Eto tayo, eto yan. At nananatili kitang mahal. Ayan. Dahil ginagawa ko to para sa'yo. Diba? At ito, mahalaga to. Respeto natin yung independence ng bawat isa. Ayan. So, sa edad na 50, may kanya-kanya pa rin tayong mga mundo, maski na mayroon tayong partnership or as a couple. Pero, yun nga, meron tayong kanya-kanyang mundo. Mundo niya ang trabaho niya, mundo mo ang trabaho mo. Pero at the end of each day, syempre, mahalaga yung nag-aano kayo. Diba? Nagkakaroon kayo ng update for the following day, kung ano nangyari nung araw na yun, at ano pa yung mga bagay na pwede mo i-share sa kanya sa araw-araw o sa araw na yun. So, syempre pa, kung siya may hobby siya, may work siya, may friends siya, or may routine siya, okay yun, walang problema doon. Kasi ikaw din dapat may ganun kayo. Pero, ginagawa niya yung buhay niya, gagawin niya rin yung buhay, yung individuality niyo. Pero at the end of each day, gaya nung nasabi ko na kanina lang, meron kayong connection for that particular day, every day, para laging merong update. Ayan. Kaya kailangan din, ito maghalaga dito, kailangan din ng may space at may trust sa bawat isa. Okay. Pero ito, importante ito mga mahal natin. Halimbawa, umalis siya or umalis ka, mag-update kayo, diba? Magpakita ka ng picture, oh, nandito na ako, nakasakay na ako sa jeep, or nandito na ako, nakarating na ako dito sa lugar, ito yung mga kasama ko. Napakahalaga nun. Bakit? Hindi sa nag-iisip ka ng masama, kundi nag-aalala ka kung nasaan na, diba? Yung pusa nga natin, hinahanap natin pag nawawala. Ako, iniiyakan ko nga yung pusa namin pag hindi ko makita eh. Plus, yung nawala naming mga pusa, no? Usapang pusa na yun. So, yun nga, ang ibig sabihin, it's a way of respecting each other. So, eto na ako, pupunta ako sa ganito pala, nakalimutan ko sabihin sa'yo, pero nandito na ako, ayan, nakasakay na ako. Tapos mag-update ka kung nasan ka na, o nakarating ka na ba. Kasi, ano man mangyari, magkaroon ng emergency, alam ng bawat isa kung sino kasama mo, saan ka nagpunta, saan ka huling nakita. Napakahalaga nun. Kasi dun sa ganung paraan, iwas sa stress, iwas sa anumang mga problema. So, hindi kami galit ha, mga misis, mga partner na babae. That is one ways of telling you that we care for you. We want to know what is happening in your day, diba? Sa araw na yun, ano nangyayari? So that, ano lahat, smoothly sailing lahat. Diba? Alam nyo na yan, ha? Okay. So, yun, kailangan ng may healthy love for each other. Tapos, syempre, ibigay sa partner yung freedom niya. O sige, kung gusto nyo pumunta sa sa friends mo or ganito, lalabas kayo. Basta, huwag mo siyang pigilan kung meron siyang pupuntahan. Pero at the same time naman, yung mga partner natin lalaki o babae, sabihin nyo lang kung nasaan kayo, nandito ako, sino kasama ko, anong oras ako uwi. Sabihin nyo lang. That is one way of respeto na may pagmamahal or pagmamahal na may
pagmamahal na may paggalang. Alam mo na yan. Okay. So, yun. So, pwede rin naman makapag-banding ka sa kaibigan mo. Or gusto mo mag-bowling, gusto mo mag-badminton, gusto mo mag-walking, mag-running. Pwede yan lahat. Mag-exercise sa labas mag-isa. Pwede yan. Basta importante, nasa safe zone ka na kung saan alam lang na partner mo kung nasaan ka. For security and safety purposes. Okay. Ibig sabihin, hindi ka lang basta lalayo. Magpapahinga ka lang para hindi ka naman masyadong sobrang suffocated sa relationship. And then afterwards, syempre, pag uwi mo, kahit pa paano, magdala ka naman ng pasalubong, diba? Para naman masaya si Mrs. or si Mr., diba? Nawala ka ng ilang oras. Yung pasalubong, one way of love mo din yan. Diba? Ang dami, no? Ayan. Okay, so ano pa? Support or emotional support is the new I love you. Ayan. So, yung emotional support, diba? Alam mo yun, ang mga babae, mga partner na lalaki at husband dyan, ang mga babae kasi, more on emotional sila. Gusto nila na-feel nyo ang emotional being nila. So, may sinasabi sa inyo, hindi kailangan lutasin nyo agad yung problema. Yung simpleng pakikinig lang po sa kanila. Parang kumbaga sasang-ayon ka man o hindi, pakinggan mo lang. Kasi that is one way also of telling her or telling him na mahal mo siya. Kasi mahalaga yung sinasabi niya at pinapakinggan mo. Ngayon, after mong makinig o marinig yung sinabi niya, ano na yung susunod yung gagawin? Doon kayo ulit mag-uusap. Okay? So, it's not about solving the problem at the time na nagkukwento siya. It's all about listening with the heart sa kanya. So, listening lang na, pakinggan mo lang ako. Ganun. Kasi habang pinapakinggan mo ako, nararamdaman ko na mahalaga ako. Ayan. O, diba? May natututunan na po ba kayo? Sana po may natututunan kayo sa pinag-uusapan natin. At ito, hindi naman, sa 50s kasi, hindi na puro passion, ganyan, or sobrang love, diba, engagement, hindi ganun eh. Mas mahalaga na yung emotional support. Bakit? Kasi yung emotional support na binibigay natin kasi, pagka maayos ang inyong relasyon emotionally, yun yung nagpapaganda ng health physically. Papaganda ng health physically at mentally at all over ng iyong, parang na-overhaul ang iyong buong pagkatao, ang iyong sistema, ang lahat. At syempre, pagka ganun, maganda ang kalagayan ng puso, maganda ang kalagayan ng isip, maganda ang well-being ng bawat isa. O, ayan na. Okay. So, eto na. Ito naman, kapag may nararamdaman sa katawan na ba, may anxiety, ayan, napakahirap yan, di ba? Kailangan na huwag masyadong mag-dwell, yung malungkot, maging seryoso dun sa problema. Kung hindi, ito ang problema, pag-usapan, hanapan ng solusyon in a calm and, alam mo yun, calm lang na way. Kalmado lang. Parang hindi naman kayo nag-spark, diba? Yan. At syempre, kapag may family issues, kailangan na pag-usapan din sa kalmadong paraan. Ayan. Kasi dito lumalabas yung tunay na meaning ng for better or for worse. Diba? So, ano man ang kalagayan, diba? Through thick and thin, kayo ay magkasama. Kayo ay partner. Ayan. Kaya dito lang din, yung para bang wala man tayong perang marami, pero nandito ako para sa'yo. At syempre, kapag ka ganun, nagiging sapat na yun sa mga oras at araw na yun para maging buo kayo. Ayan. Maging buo kayo. Ayan. Ayan. Okay. So, ito naman. Yun, health is love. So, syempre pa, dahil pinag-uusapan natin yung health, love talaga is panatilihin yung malusog ang bawat isa. Malusog ka at ganun alagaan din siya para maging malusog siya. Ayan, yung healthy check-up. Nandiyan na. Healthy food, healthy diet. Ayan. Mag-exercise, kahit mag-walking lang. Alam nyo na yan, meron tayong mga ano dyan may mga ibang episode po tayo dyan. Tingnan nyo po yan yung episode na yan. Ayan. So, healthy check-up. Ayan. At saka healthy food. Ayan. Tapos, ano pa, magandang tulog. Ayan, magandang tulog. Ayan, importante, magandang tulog. At less stress. Ayan, ulit, pa-check up. Ayan, magkaroon ng healthy diet at healthy food. At mag-exercise kahit walking. At then, good sleep.
then less stress. Yan, kasawin nyo lahat ng stress na yan. Kasi kapag mas healthy, syempre mas masaya. At syempre kapag masaya, mas sweet. Yan. Kapag mas sweet ang buhay, mas maganda ang aura ng buhay. Mas masaya, mas maganda ang kalagayan ng buhay. At nagra-radiate yan at nagiging nakikita ng mga anak natin. Yan. Kahit na sila pa ay may mga sarili ng family, makikita nila na, uy, okay naman si mami, okay naman si daddy, okay naman si papa, okay naman si mama. Yan, ganyan. And then, eto, create new memories. Ayan, no? Siyempre ba, no? Yung pagpasyal-pasyal natin sa mga bagay-bagay na pwede nating napuntahan o mga lugar na pwede nating puntahan. Magkikreate tayo ng memories. Ayan. Yung memories na yan, magbibigay sa atin ng magandang, alam nyo yun, kapag maganda ang memories nyo, masaya ka, diba? Pag maganda ang memories. Ayan. So, pwedeng mag-weekend road trip. Ayan. New restaurant. Yan. Sumubo kayo ng mga bagong restaurant. Ayan. Ano pa, mga new hobby. Yan. Kung dati nag-walking kayo, ngayon mag-badminton, mag-bowling, kung gusto nyo mag-bowling, o kaya mag-camping. Ayan, ang dami. O kaya pwede kayong sumama sa dancing class. Diba? Alam mo yung dating ginagawa ng iba? Meron tawag dyan, nakalimutan ko lang, yung magpa-partner pa, yung mga cha-cha, tango, ayan, pwede yan. Magkaroon kayo ng mga session na kayong dalawa ha, huwag yung isa lang, kailangan dalawa kayo. Yan, pwede rin kayo mag-gardening at pwede rin kayo mag-short travel. Ayan, kapag may budget, yan, mag-travel. Kaya, ang pagiging 50 ay hindi ending. Ito ay isang bagong journey ng buhay natin na pwede nating yakapin. Ayan. Basta maging positibo lang tayo at handa nating gawin lahat ng mga nai-advise sa atin. Ayan, or nai-suggest sa atin. Ayan. It's just the beginning of a new, journey. Or, shall we say, a friend or best friend story. Ayan. So, kayong mag-partner ay kayo yung talagang mag-best friend hanggang sa huli. Hanggang sa dulo ng anumang hanggan yan. Nang walang hanggan. Di ba, after nun, meron pang ang till death to us part. Pero dapat hindi nga till death to us part, di ba? So, ibig sabihin lang na kayo yung hanggang dulo magkasama. So, kailangan maging best friend kayo. Totally until the end. Yan. So, yan, kung nasa 50s ka na, yan, nasa 50s na tayo. O, ayan, kung papunta ka na rin sa 50. Kung nasa 45, 46 to 49, 50 ka na. Ayan. So, sustaining love is not about being young or being committed. Ayan. It's being kind, being fun, and being there all throughout. So, yung nandoon ka, may kabaitan kang nakikitungo sa kanya, may kabutihan kang nakikitungo sa kanya, yung pagiging naroon mo sa tabi niya, anuman ang mangyari, sa hirap at ginhawa, sa anumang laban sa buhay. Dahil 50 ka na, kailangan na maging mas matatag kayong dalawa. Kayong dalawa. Ayan. Okay, so, naniniwala tayo na love doesn't age. Totoo naman yan. Pero people do. We have to accept it. People do. Pero ang puso ay pwedeng forever na batang-bata or forever young. Yan. Yan. So, iwan ko lang po yung simpleng galing po sa Bible verse na Colossus 3:14 or Colossians 3:14. It's about clothe yourselves with love, for it is a perfect band of love. So, minsan pa, pinapaalala nito sa atin na syempre pa, dahil dalawa kayo sa buhay na yan, may ikit ang Diyos na nandiyan siya, pangatlo siya, or dapat na siya yung una, tapos kayong dalawa sa buhay na yan. At syempre, ang payo niya sa atin ay magbihis tayo ng pagmamahal o pag-ibig sa bawat isa dahil yan ay nagbubuklod ng relasyon or nagbibigay ng connection or pact sa relasyon. Ayan, muli po ako po si Lynn. Nais ko lang po magbahagi na makakapulutan nyo ng mga aral na makabuluhan. Kahit pa paano, pwede natin pong gamitin sa ating araw-araw na buhay bilang mga baptista. Siyempre pa, ulitin ko, do not forget to like, share, and subscribe to our channel. Crazy Activities. Salamat po, God bless po. Stay maganda po, inside and out, dahil ito po ang ating